Gaya ng pinapaliwanag natin, matagal na natin pinapaliwanag at Mm. pinaliwanag na naman ni VP Sara diyan sa pinalabas yung Mm. screen na hindi mo pa pwedeng ipaalam yung mga operasyon mo sapagkat malalaman ng kalaban. Manu-neutralize ka. Mm. Apart from yung mga nagbibigay ng informasyon, papatayin nila, pati pamilya nila nagagalit. Itong mga tao ito, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam nila Mm. na mali yun, pero dahil tinutugis nila, gusto nila tanggalin si Inday Sara, sinisiraan nila ng gusto. Bahala na seguridad ng bansang Bahrain. Yan ang katotohanan dyan. Ayan. Ano po ang inyong masasabi dito sa isyong ito, sa usaping ito? Yung pangalang yang Mary Grace Patos, fake yan. May tumanggap, gagamit ka ng ibang pangalan kasi nga, paulit-ulit na natin sinasabi Mm. na hindi pa maaaring ipaalam sa publiko kung sino yung tumatanggap ng pera na nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno. Kasi nga yung mga pondong yan, confidential funds, ginagamit sa mga kalaban ng Estado. They're being used against the enemies of the state. Mm. Kaya, you cannot reveal your informants. Common sense yan eh. Talaga itong mga makukulit na ito, gusto lang siraan si Inday Sara. Alam naman nila yan. Pero, para siraan siya, sasabihin, naku, binulsa. Mga tinambahan, magaling talaga itong mga ito. Unang-una, dapat nga sikreto yan. Gaya ng pinapaliwanag natin, matagal na natin pinapaliwanag. At pinaliwanag na naman ni VP Sara diyan sa pinalabas yung screen na hindi mo pa pwedeng ipaalam yung mga operasyon mo sapagkat malalaman ng kalaban. Manu-neutralize ka. Apart from yung mga nagbibigay ng informasyon, papatayin nila, pati pamilya nila nagagalit. Itong mga tao ito, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam nila na mali yun, pero dahil tinutugis nila, gusto nila tanggalin si Inday Sara, sinisiraan nila ng gusto. Bahala na seguridad ng bansang Bahrain. Yan ang katotohanan dyan. Ayan. Ito pa, Attorney Sal, binusisi din sa Day 12 na impeachment trial ito nga paggamit ng confidential funds sa Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Tinanggal naman ng impeachment court sa official records ang pagbansag sa DepEd confidential funds bilang scam. Alamin natin to sa ulat ni Angel Pastor. Sa testimonya ng dating COA State Auditor na si Roderick Wamil, ibinahagi niya ang kanyang mga obserbasyon sa mga dokumentong isinumite ng Department of Education kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng ahensya na dating pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Ipinagpatuloy ng prosekusyon sa ikalabing-dalawang araw ng impeachment trial ang direct examination kay dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Kaugnay ito sa paggamit ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nabanggit na nakatanggap ang DepEd ng 37.5 million pesos na confidential funds para sa first, second at third quarter ng physical at financial plan ng ahensya. Sinabi ni Wamil na hindi umano tinukoy ng DepEd ang mga confidential activities na pagbabasehan ng paglalabas ng pondo. Kabilang sa mga pinaglaanan ng confidential funds ang counter-insurgency programs, abuse prevention and control sa mga paaralan, anti-illegal activities operations at anti-extremism terrorism program. Ayon kay Wamil, wala ring isinumiteng dokumento ang DepEd kaugnay ng mga disbursement para sa mga naturang programa. Did the DepEd, Department of Education, submit any list of NPAs, communist or leftist groups? Based on their submissions po, wala naman po silang sinumit. We go as well to the second quarter. What observations can you make about the second quarter, Mr. Witness? Same po with the first quarter, hindi rin po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng magiging basis po ng kanilang disbursements from the confidential fund.
Same observation for the third quarter in terms of physical target. Mr. Witness? Yes, ma'am. May paglabag din umano sa 3 disbursement vouchers ng DepEd dahil inaprobahan ito ni Undersecretary Annalyn Sevilla na sinabi ni Wamil na labag sa COA Joint Circular. Batay umano sa Joint Circular, ang head ng ahensya ang dapat responsable sa pag-aproba ng cash advances. Any observations that you may have with regards to these 3 disbursement vouchers? Itong disbursement vouchers po na ito ay inapprove ni Undersecretary Annalyn M. Sevilla in violation po nung joint circular na ang nakalagay po ay the head of the agency shall be responsible for the approval of the cash advances. Sa unang accomplishment report naman ng DepEd, may ilang line items na hindi umano pinapayagan sa ilalim ng Joint Circular, kabilang ang insentibo at travel expenses para sa confidential operations. Ayon kay Wamil, hindi rin pinapayagan ang medical at food aid sa ilalim ng Anti-Extremism Terrorism Program. Samantala sa pagtatapos ng direct examination ng prosekusyon kay Wamil, tinawag ni Kapunan na scam ang paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Batay umano sa testimonya ni Wamil, may presumption na ang pondo ay na-convert para sa personal na gamit o pakinabang na tinukoy bilang prima facie evidence. Pinalaga naman ito ng defense team at hiniling na alisin sa record ang naturang pahayag ni Kapunan na siyang pinaboran naman ng presiding officer. Meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken. Move to strike. So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo doon sa pangyayaring yun, Attorney? Alam mo naman yung abogadang yan. Mahilig sa publisidad, mahilig yan sa pangangampanya. Hindi niya ginagawa ang trabaho niya bilang abogado, hindi bilang publicity seeker and campaign manager ng prosecution. Nangangampanya. O ano-anong paninira ang ginagawa niya. Dapat yan, ewan ko ba? Pero sanay na tayo sa kanya, pinapabayaan na lang natin. Pero tama po ba yun, Attorney Sal, na sabihin niya ang kanyang sariling opinion during those examination na, yung, for example, yun, scam. Tapos, yun, nag-object yung deep defense team. Yan. Alam mo, kasalanan niya ng presiding officer eh. Paano sinanay niya eh? Pinabayaan niya na gamitin ng impeachment court ng propaganda ng mga prosecution lawyers. Yung mga mahihilig sa publisidad yan. Kaya, naiisahan sila palagi. Nakakagawa ng mga kalokohan, mga payag na hindi dapat. Kaya, narinig ng publiko. Mahina ang presiding officer eh. Ayan.